sa legs, ha? Sa tuhod. Hindi masyado nakakatuwa pala pag masyado matagal Pag na. marami na. Eto na nga, dalawang sexy babes ang may substance ang presence today sa ating attendance. Promise, ha? Promise. Yes, at upang maging highest sa hotness ranking, tandaan ang criteria for judging. Ito naman ang ating sexy authority team, starting off with fashion model and kapuso actress, Max Collins! Hey, 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 let's go, Max! Hey, Go, hey, Max! hey, Go, Max! Ay, alam ni Max, oh. Grabe yung... Pero yung step niya parang pantropang trumpo yun. Hanggang dito lang. Pakit lang. Tinititigan siya ng mga alay dun sa likod, no? Ay, ganda kasi. Nung tumalikod Iba siya, talaga, oh. para manika. Yes, Ay. beautiful to the max. Thank Oo, you. yan yung mga babae. Inilalayo nila sa mga asawa nila. Kontrabida. Uy, kontrabida today. How are you today? I'm great! You're great? May joke ako. Oh my Ay, God, ang aga. tayo, no? Ang aga. Akala Sige, nyo, sige. Pasabugin na yan, Max. Go! Knock, knock. Who's there? Radio. Radio who? Radio not. Here I come. Hindi rin talaga binibigay lahat. Yes. Patas si Lord, no? Patas sila. Thank you, Max. Thank you. Eto na, pakilala na natin ang Dance Dax? Dax Vixen? Kanina kahapon Bison siya. Ngayon Dax na siya. Kung anong nasa isip mo? Third day mo to ng practicum. Kung anong nasa... Focus! Sa sobrang Practicover iniisip ko, Dax, si China, ginawa mong Dax. Diba? Natutulog ka na naman. Gumising ka. Gumising ka. Pre-over ka namin. ising ako. Ha? Ano ba nangyari? Ano nangyari? Ha? Ano ba nangyari? Ayun nga. Tabingi. Ayun nga. Tabingi. Ano talaga siya? Ha? Ano talaga siya? Ano ba Anong talaga? title niya? Dance. Ano? Dance lang. Sunod. Of course, Dance Vixen. Lassie, nasa si Lassie. Lassie. Halika nga rito. Diyos ko, i-evict ko to. Oo, third day. Ay, nako. Araw-araw mo sinasabi yan, hindi mo mabasa ng maayos. Di ba? Ikaw mag-intro kay ano. Ay, ito, alam. At sa ating next hurado. Madam people, let us all welcome the Dance Vixen, Chief Filomeno. Maganda yung pagkakabigkas. Yeah. Ang pangit lang nung pagkakabigkas. Hindi pwedeng i-close Oo, up. baka pwedeng ayusin mo. Diba? Hindi ma-close up ni Derek eh. Oo, Eto. naka-airin tayo. Pag close up mo to, akala ng mga tao commercial. Sabi, ay, may commercial ng Skyplay. Kaya may paraan. Oo. Skyflakes. Let us all welcome the Dance Vixen. Hindi din eh. Oo, alam mo, pangit yung batok. Pangit yung batok. O, dalawa kayo. Madlang people, Let us all welcome Dance Vixen, Chief Filomeno. Dalawa pala talaga. Ganda pala pag dalawa. Dalawa? Hey, let's go, Jay! Eh. Oh! Hindi papayag si Chi. Na? Kasi Max lang ang may joke. Ay, may joke din si Chi. May joke, may joke. Meron. Anong gagawin mo para magkaroon ka ng friends sa Ateneo? Ano? Eddie, add mo. At mo. Si ADMU, di ba? At mo. Grabe yung mga jokes itong dalawang babae. Ito pang Netflix talaga. Pang subscription, di pang free TV. Kung may bayad. Thank you, Chi. Eto, madlang people, ang bagong membro ng ating Sexy Authority Team, bagong member din ng pamilya ni Kuya. Kilalanin natin siya. Let's all watch this. Sa ika-20 anibersaryo ng Pinoy Big Brother, ang mga bituin lalong magniningning. Dahil ang pamilya ni Kuya patuloy na lumalaki. At mula sa kapuso It Girl ni Kuya, isang kapuso guy naman ang ating makikilala.
Isang tropa na makikisaya, makikikulit, at makikipagkwentuhan sa mga latest happenings sa bahay ni Kuya. Please welcome ang pinakabagong miyembro ng pamilya, ang Kapuso Royal Tropa ni Kuya, Mavi Legaspi. Please welcome ang bagong katropa ni Kuya, Mavi Legaspi! Hi, Mavi! Congratulations! Yes, congrats! Bumati ka na muna sa madlang people. What's up, madlang people? Wow, ikaw pala. Yung panibagong pasabog ni Kuya. Ikaw ang pinakabagong host ng bahay ni Kuya. Yes po, Ate Meme. I'm very excited actually na makilala yung mga bagong housemates na taga Sparkle, of course, Star Magic, and syempre, just to be a part of yung pinakasikat na bahay sa bansa, syempre ang bahay ni Kuya. I've been watching it since I was a kid. Bata pa lang ako, nanonood na ako ng PBB, and now to be one of the hosts together with Gabby, Kim, dapat Ate Kim pala. Ate Kim, Kuya Enchong, Kuya Robbie, Miss Mela, and of course, Bianca Gonzalez. I'm very excited na. And of course, the PBB Celeb Collab Edition, March 9 na yan. Yeah, Ate Kim! May Ate bago Kim, kang kasama. Mavi, di ba sabi ko naman sa'yo, Kim, okay na. Kim, okay na. Kim mo na lang. Kim mo. Kim. Pero Mavi, merong gusto ko mausap sa'yo, ha? Mavi? Hello! Ay! Hala? Kamusta ka, Mavi? Hello! Kuya, alam ko nagtatago ka sa likod ni Kuya Bong. Naamoy ka. Lasing si Kuya. Naamoy niya. Naamoy niya. So, excited ka ba? Ninervous ka? Anong nararamdaman mo na sasaba ka sa pag-host ng PBB? Siyempre, medyo may kaba, pero I'm very excited na makakasama ko lahat ng amazing hosts and siyempre yung mga bagong housemates, and it's an honor. It's truly an honor to be part of PBB. Yes. At saka ang sarap panoorin ng PBB. Mataas ang energy dyan. Mataas ang energy ng mga ng mga fans sa labas ng bahay. Yung mga housemates sa loob. Pati mga host nagsasayawan din sila dyan. Tingnan nga natin ang magpasayaw tayo kay Mavi. Pasapot si Mavi. Wow. Let's go, let's go. Hey. Let's go, Mavi! Hey! Oh! Nako, ayan! At hindi lang yan, nagjo-joke din sila doon sa bahay ni Kuya. Talaga? Meron yan? Kasi nakakahiya naman kay Max o kaya kay Chi kung walang joke yung host ng PBB. Okay. May joke? Yes. Gayahin ko na lang si Ate Max. Why did the chicken cross the road? Why? Kasi green light na. Green light eh. Natawid talaga. Antayin mo ang penalty mo lang kay Kuya, ha? Abangan mo lang. Tatawag siya mamaya. But congratulations, Mavi. Palakpakan naman natin si Mavi. Thank you. Enjoy PBB. Thank you. Let's start the search for the newest hot babae dito sa Lalakad. You're so wild. What's up, madlang people? Ako si Rika Jane, 22 years old, ang sexy babe ng probinsya ng Sorsogon. You're so wild. I am a fourth-year tourism management student and currently I'm having my internship sa isang hotel sa Pasay kaya ako nandito sa Manila. Sa Sorsogon naman, madalas akong sumali sa mga pageant at kamakailan lang ay nanalo bilang Youth Ambassadress for Health and Population. Ang mga magulang ko ay parehong magsasaka, kaya isa sa aking mga advocacies ay ang pagbibigay aral at halaga sa kalikasan at agrikultura. Gaya ng mga punong tinatanim at nagbubunga, namumukadkad na ang mahalimuyak na kagandahang bibighani sa inyong tanghali.
Rica Jane Peñalba, 22, ang sexy babe ng probinsya ng Sorsogon. And I believe that a happy energy makes people happy. And I thank you. Rica Jane Peñalba, sexy babe number 1. Hi, Rica. Hi po. Hello po. Rica Jane. Yes po. Hi! Hello po. Taga-Sorsogon siya. Nagpunta tayo. Ay, hindi pa. Kasama ka ba? Ay, hindi. Kami lang pala nila. Kayo nila Tetay. Nila Tetay. Punta kami Punta kayo sa ng Sorsogon? Yes. Nag-show kayo doon. Nag-show din, tapos nag-shoot kami nung Gandara The Explorer. By the way, yung Gandara The Explorer Season 2 ay in-upload na po namin sa YouTube channel ko, kaya mapapanood nyo na doon. Yeah. Magaganda yung mga istorya dyan. Mayroon kami mga makulay na na experience dyan sa Sorsogon. Talaga? Oo, nakita namin ang kalagayan ng maraming Pilipino dyan. Iba't ibang kalagayan. Tapos may masasaya din. Nakapunta kami dun sa Pink Beach. Yes po. Ano ba pangalan ng That Pink is Beach? our Subic Beach, Matnog. Subic One Beach? of our top tourist destination po. Bakit Pink Beach ang tawag? Kasi po yung sand po namin is hindi lang po siya yung normal sand na white. Yung sand po doon is pag natatamaan siya ng araw, nagiging pink po siya. Para siyang may mga kristal. Ano ba yung nagpapapink sa kanya? Ano yung nagpapapink doon? Yung pag tinamaan ng araw, bakit siya nagiging pink? Dahil doon sa... Yung sa sea po mismo, yung ocean po kasi, pag tumatama po siya, parang yung sea salt daw po, yun po yung nagiging dahilan. Parang may mga crystal. Yung sea salt na nandoon sa buhangin. Yes. Kaya pag tinamaan ng araw, pink talaga. Ang ganda. Nag-swimming kayo doon? Yes, ang ganda-ganda ng tubig. Magaganda ang tubig Mabait sa yung mga Sorsogon. tao. Yes. Ganda. Ganda. Sorsogon. Ano pa mga pinagmamalaki ng Sorsogon bukod sa Pink Beach? Maliban po sa Pink Beach, Bukod meron sa beach, ano pang pink sa Sorsogon? Marami pa pang pink sa Sorsogon. Mga damit. Opo, mga damit po. Mali mo, marami ka pink sa Sorsogon. Oo. Pagkain, anong pinagmamalaki ba sa Sorsogon? Sa pagkain naman po, meron po kaming pinagmamalaking. Siyempre po, may pili po kami, yung candy, which is pwede po siyang, yung pili po, pwede po siyang Pili? gawing... Yes. po, Pili nuts. Pili. Pili nuts po, ginagawa po namin siyang candy. Tapos ang masarap po doon, pag naging candy na po siya, pwede po siyang ibenta. Tapos madalas po ginagamit yon as dessert. Yung candy pala ginagamit as dessert? Oo, patamis eh. Wala, kasi sa amin yung candy ginagamit main course. Talaga. Grabe naman Ay, yun. pala yan. Main course yun, lalo na ng mga addict. Candy lang yun all throughout. Mamubusog na agad yung isang candy lang. Pero marami. Max, ganyan. Ganun. Tara, may boyfriend ka? Meron po. Nandito ba siya? Wala po. Apparently po, kakatapos lang po ng competition. Apparently. Yes. Oo. Apparently. Hindi, apparently Naging magulang po. yung Apparently. Katatapos lang po ng competition niya sa State College University Athletics Association po sa Athlete Camarin. siya? Apo. Anong event? Badminton po. Badminton Oy. player siya. Bongga. Naglalaro ka noon, di ba? Magaling Yes. si Pai sa badminton. Kaya nga hanggang ngayon, masakit pa yung katawan ko. Isang linggo na nakakalipas. Isa't kalahating taon kasi stretching kung di eh. naglaro. So naglaro ulit ako noon. Naglaro ako. Ang sakit ng katawan ko. Huli ko nakita kang naglaro ka sa Clark tayo noon. Yes. Yung... Puinersa ko kayong lahat mag-badminton. O dahil puinersa niyo ako magbisikleta, puinersa ko kayo kantihan mag-badminton. lang. Advantage yun, di ba? Kapag magaling ka rin mag-volleyball. Sabi. Malakas ka Oo, mag-smash. kasi yung wrist control. Ito, Tsaka sports. nakakapayat din yun, di ba? Ano ba sports mo? Ha? Ano sports mo? Ano? Yung Chess. eating. Stress eating? Yes, eating lang, gano'n. Zumba. Meron. Zumba talaga yung ginagawa Zumba? niya. Oo. 30 minutes Zumba, 3 hours eating. Mas marami yung kain. Yes. Yung mga magulang mo yung magsasaka. Yes, Anong ma'am. tinatanim nila? Ang saya. Wala pa. Dami! Ano yung alam ng mga magulang mo? Madalas pong tinatanim ng parents ko is kamote, mga kalabasa, kamoteng kahoy po. Mga Sama ng loob, hindi naman. Ay, wow. Huwag ka magtatanim ng sama ng Hindi loob. po, bawal po yun. Bawal yun. Kaya nagtuturo ka rin sa mga bata tungkol sa agrikultura, tama ba? Yes po. Maliban po kasi sa pag-aaral, nagpa-pageant din po ako. So yung advocacy ko po is about agricultural and environmental awareness. So parang pag may mga small talks po, palagi ko pong sinishare kung gaano kahalaga ang agriculture kasi naniniwala po ako na agriculture is the backbone of our economy. So kailangan din pong malaman ng young generation kung gaano ka-importante ang agriculture. But not just that po, syempre po,
dapat din nila malaman kung gaano din kaya importante yung environment kasi agriculture and environment is interconnected Tinanong with ko lang each naman other. Pero na-explain niya na maayos. Advocate kasi. Nakikinig ka talaga. Sorry. Ganun talaga. Grabe, na-info overload ako doon, Day. Oo, tao ba to AI? Advocate yata to. Chat GPT. Ang konti lang ng tinanong ko, ang daming binigay na choices. Maalam siya, no? Oo. Pero totoo yan, yung advocacy. Yes po, yes. Kasi marami akong nakikita sa pageant, di ba? Sa pageant, ang dami na advocacy. Pagkatapos naman ng pageant, parang wala namang ginawa. Parang nakatupis lang lagi sa Instagram. Di ba? Parang may advocacy kaya talaga siya. Kasi kahit sa Instagram, wala naman siyang pinopost. After nung pageant, ha? Pero nung pageant, ang dami nilang sinasabing advocacy. Kaya iniisip ko, sa dami ng sumasali sa beauty pageants na lahat may advocacy, sino ang nagtuloy at gumawa talaga nung sinabi nilang advocacy? O ano lang yun? Chika lang yun para may purpose yung pagsali. Di ba? Kasi lahat kaya totoo yan, nagtuturo. Kasi ang ganda kung tinutuloy yung advocacy. Hindi yung lip service. Di ba? Yung ang sarap kasi pakinggan yung parang ang dapat dami niyang alam. itutupad. Talaga ba? Ginagawa kaya talaga nila yung advocacy? Sinusuportahan kaya talaga nila? Ano yung mga ginawa nilang aktibidad para masuportahan yung mga ganong advocacies? Diba? Ay, eto po. Sa katunayan po. Maganda talaga. Tutuloy niya pa yun. Kasi nga, nagkaroon na unang wifi ulit. Hindi po, share ko lang po about sa environmental awareness na advocacy ko. Sa katunayan po, bilang kabataan po, meron po kaming ginawang organization called Earthwise Youth Advocates. Oo. Narinig ko yan. Ngayon, sasasabi niya lang, narinig ko. Kala ko naman, alam mo na talaga. Yun pong organization na po yun, ang goal po nun is magtanim ng mga trees sa iba't ibang part ng municipality namin. So, ang mga involved po doon na mga kabataan is coming from other municipality, which is kind of good organization po. And I am hoping na sana po marami pang sumali sa organization namin na yun. At maging active po this year or sana po next year kasi po maganda po yung adhikain na gusto ng organization. Yes. Yung mga galing sa ibang lugar, sumasama na sa pagtatanim sa inyo. Ganda. Oo, kahit alam naman natin ang pagtatanim may di biro. Yes. Kasi maghapong nakayuko. Di naman makatayo. Di naman makaupo. Basic ko yung namamanhid. Yes, ako, in our school, we used to plant trees. Yeah, because we love the environment. That's why one of my favorite subjects in college was when I was in college, one of my favorite subjects was botany. Botany? Oh, botany. What is botany? The science of making boots. Botany? Papatawa lang ako, komedyante. Ano talaga? It is a branch of science that deals with the study of plants. Botany. Yes. So mahilig ka sa mga plants. Yeah, yun ang hilig ko talaga dati. Botany. Plants, ganyan. Tatanim-tanim kami ganyan. Hindi ka ba English din? Di ba nag-English major ka rin? No, mahilig lang ako sa English. My two favorite subjects, English and botany. Yeah. So marunong ka, kaya mong lahat i-English. Kaya. Not everything, but mostly. Most of the things that you're not so familiar with. Wow! Grabe siya sa'yo. Botany tsaka English? Oo. Kaya mo, ha? Yes. Ay, ano kaya? Unlike you. Sampulan mo. Isip, teka lang. Nagtatanim siya ng gulay, no? Ano bang mga... ito. Anong English ng sigarilyas? Magaling ka sa botany sa English. Winged beans. Ano? Sigarilyas. Winged beans. Winged beans. Totoo yan. Oo, i-goggles nyo. Winged beans yun. Tinuro sa amin yun. At saka meron kami mga seeds sa bahay ng mga winged beans. May mga seeds nakalagay winged beans. Kasi kahit mga seeds pinag-aaralan namin, tinitingnan namin mga seeds kung monocot siya or dicot. Monocot tsaka? Dicot, ganon. Kaya winged beans. Yan ang sigarilyas. Di mo alam. Ignorante. Patola. Anong English ng patola? Sponge gourd. Wow. Oo, pwede ribbed loofah. Ayan, maraming tawag dyan. Ribbed loofah. Dalawa, alam mo. Oo, tsaka patola. Sensitive. Bakit sensitive? Bakit pa sensitive? Ganyan yung makilala ko sensitive, patola. Konting kibot. Papatol. Oo. Sponge gourd. Hindi mo alam. Sponge gourd. Pinsan ni SpongeBob. G-O-U-R-D or ribbed loofah. Kasi may patola ginagawang yung panghilot. Kapatid ni Richard. Ribbed loofah, di mo alam yun. Kayo dalawa. Ito.
Baliktarin natin. Tagalog. Oh. Anong Tagalog ng celery? Ay, Celery. sweldo. Ha? Sweldo. Sweldo. Sweldo, salary yun. Ganun sa amin. How much is your salary? Slang kasi, slang. How much is your salary? Salary. Sweldo So, You don't say salary. Salary. Salary pala eh. Right, Max? You say salary? Salary. Yeah, salary. Yeah. So, sayang yung tinatagtad natin, sweldo natin. Yes! Kaya ang sweldo mo dapat tinatanim mo, hindi yung winawalas, hindi tinatanim mo. Kaya wala ka lang iipon. Tutubo yan. Celery. Salary. Diba? Kung isa lang ang itatanim mo na buto ng ano yun? Buto ng mangga po. Bakit? Bakit? Ba't ka natawa? Nakakabuang pala yung buto ng mangga. Baka nakakasaya. Bakit buto ng mangga? Hindi buto ng mangga kasi po, favorite ko yung mangga. So kung may tinanim po ako na buto ng mangga, so may aanihin po Dahil sa ako. favorite mo. Kala ko may Yes po. malalim na. Kala ko Hindi po. mabilis tumubo. O bakit naman hindi ikong paborito niya? Kung ikaw magtatanim ka ng isang buto, anong tatanim mo? Yung buto ng lolo ko. Bakit mo puto ang lolo mo? Bakit, man? Hoping na ang butong itatinim ay tutubo, di ba? Wala na kasi ang lolo ko. At ang lolo ko ang isa sa pinakamamahal kong tao na nabuhay sa mundong ito. Pero lumisa na siya. Ang meron na lang sa kanya ngayong natitira ay buto. Kung maaari ko lamang itanim ang kanyang buto upang magbuga ng panibagong lolo ko, itatanim ko ito dahil gusto kong muling makita ang lolo ko. Dahil napakaswerte ng mundo kung mararanasan nyo ang feeling ng nasa tabi at sa paligid ng lolo ko. Thank you so much. Hindi tayo! Hindi pa tapos! Oy! Lo! Andiyan mo siya tinanim? Yung buto ba ng lolo mo, monokot? Ano no? Monokot ba yung buto? Green verse. Daikot siya. Naging dalawa. Bakla kasi lolo kasi naging Charot. Ganda-ganda mo. Nice to see you at mamaya may talent ka pang ipapakita sa amin. Good luck! Thank you Maraming so salamat, much. Sexy Babe number 1, Rica Jane Peñalba. Kaseksihan niya ang kin. Target niyang ikay pahangain. Here's Sexy Babe number 2. You're so wild. What's up, madlang people? My name is Claire, 22 years old, ang sexy babe ng Antipolo Rizal. You're so wild. I'm a fourth-year marketing management student sa isang state university sa Manila. Nagwo-work din ako right now as a chat support sa isang BPO company. Nag-start ako noong 2020 dahil nakaramdam ako ng financial difficulties sa family namin noong pandemic. I love watching animes, reading books, and manhwa. Dati, nagsusulat ako ng poems and spoken poetry just to express myself. At sa ngayon, nag-express na ako ng aking sarili sa pamamagitan ng pagme-makeup. Ako si Claire, and clear sa aking mind ang goal ko ngayong tanghali. Watch me turn words into magic and dreams into reality. What's up, madlang people? My name is Claire Rosendahl, 22, ang sexy babe ng Antipolo City. And I do believe if pushing it doesn't work, then try pulling. Our Sexy Babe number 2, Claire Rosendahl. Ano sabi, MC? Bong? Ano sinabi niya, Bong? Hindi namin narinig. Yun nga. Choppy eh. Medyo na-choppy eh. Ano Pwede po, pa ang sabi ulit. ko po, if pushing doesn't work, try pulling. It pushing. Pushing doesn't Pushing. work. Pushing, Pushing. then try pulling.
Pushing some more. If pushing doesn't work, try pulling. Yes po, kasi may mga bagay... Pag-atakin mo. Kasi po ano po, yun po yung kasabihan ko kasi may mga bagay po na hindi nag-work from the first methodology na ginawa mo. So you have to seek for another method na mag-work po sa'yo the second time. So if pushing doesn't work, try pulling. O di ikaw na magaling. Bakit ba yung kasabihan? Oo, bumabomba ka. Bakit nangyari na ba sa'yo yan? Na-experience mo na yun na hindi mo makuha o hindi... Paano ba ginawa mo? Ano po, ganito po kasi, nung high school po ako, sobrang hirap ako magpaalam sa magulang ko na lumabas ng bahay kasi sobrang protected So nila sa... tinulak mo yung nanay mo. No po! Akala ko hindi ka pinayagan, tinulak niya yung nanay. Pero yung tinulak niya, pinul niya naman pabalik. Tinulungan naman eh. Para kasi siyang analogy. So, kada magpapaalam ako... Kanina methodology, ngayon analogy. So, kada magpapaalam pa lang ako, sasabihin ng nanay ko, no, hindi nakablock pwede. na. Block agad. So, ang ginawa ko, pumunta na ako sa errand ko, tsaka ako nagsabi. It works. Nandun ako sa errand ko na hindi ako pinagsasabihan ng no. Kasi nandun ako. Oh. Edi congrats, ang ganda ng buhay mo. Pero sa totoo lang, alam ko kung bakit yun ang ano niya. Bakit? Pumasok siya ng mall. Akala niya pag ganun yung pinto. Kaya ay bumukas. Pool pa May lang. ganyan eh. Yung mapapahiya kasi yung buong salamin manginginig. Tapos titignan mo kung may nakakita siya. Tapos sa kabila pala yung pinto. Push and pull. Kasi di ba manghirap din pag push and pull. Minsan, Correct. kahit alam mo naman, yung bigla ang iisipin mo, paano ba yung push? Yung push ba ganito o gano'n? Oo. Paano ba yung pull? Oh, di ba kahit yung nagpunta tayo ng bar, di ba ganyan din? Yes. Oo. Nakalagay kasi pool. Papasok na kami, nakalagay pool. Sabi ni MC, huwag na tayong tumuloy. Bakit? Puno na daw. Bakit paano puno? Ay, nakalagay yung pool. Sabi ko, pool, P, hindi F. Pero magkatunog kasi. Oo. Kaya naman, minsan sounds nakakalito. Oo. Tapos may nakalagay pa 18, no entry, 18 and below. Nakalagay, no entry, 18 and below. So, hindi tayo pwede pumasok. Bakit? Kasi 16 lang daw kami. Magtawag pa kami dalawa. Yes, kulang kasi. Nakalagay kasi 18 and below ang linaw. Di ba? Ano ba nakalagay? 18 and below, not admitted. Oh, binilang ko, 16 lang tayo. Magtawag pa tayo ng dalawa. Nakahanap naman kayo. Oo, yung gwardiya sinama namin. O, libre na kita kami na bahala sa iyo. Pasok na. Ganda. Ganda yung marami siyang mga methodology. Yes. Kasi nga fourth year college student ng marketing management. Yes po, marketing management po. Sa Santa Mesa ka nag-aaral. Yes po. Tapos sa Antipolo ka nakatira. Hindi ba malayo? No po, may LRT naman po, one ride. Yes, meron na. 2, LRT2. Yes po, the LRT2, like, Okay na yun. Paki-explain mo pa kung paano ginawa yung LRT. Ilan minutes ang biyahe mula sa inyo? Pasok. approximately 45 minutes po. Approximately. May maka-pro. Maano rin to sa English, no? Yes. Kasi nagtuturo, di ba nagtuturo Yes ka po, na? I used to be an ESL, like English Secondary Language Teacher in foreign people po, how to be fluent in English, particularly in Japanese people po. Pag Pilipino, hindi mo yung kinoconsider as platform- clients? Ano po kasi, parang first job ko po kasi siya. Tapos, I was like 18 years old way back then. Tapos, yung first opportunity ko sa job is to teach foreign people how to be fluent in English. Kasi Filipinos are known how to be fluent in English. Hindi din. Oo. Magaling. Nakakaunawa yung mga Pilipino. Pero yung fluent, sa dami na nakakausap ko dito sa at sa, di ba? Kaya nga nako-question na yung standard, yung quality of That's true education po. sa Pilipinas. Kahit sa reading, bagsak na ang Pilipinas. Yes po, that is so diba? sad po about Philippines. Pero if you are going to look back from the old teachings before, yung the way how Filipinos spoke themselves in English, they are so fluent. They can reiterate or they can express themselves in English without any at ease po. So yung platform po kasi siya, para siyang centric po kasi siya sa mga foreign people. So Pero pag Pilipino, pwede din or hindi? Ang clientele nyo lang talaga? Client po talaga is for Japanese talaga sila. Paano ka naging legit na instructor? Kailangan ba may certificate ka? Oo. Kailangan mag-undergo ka ng ganitong training? Paano ka naging legit English instructor? Ano po, yung process lang after interview, nag-take lang ako ng test and then yun na, boom. Tapos Certificate ba yan? yun na po, yun na po yan. And then after I took the test,
nag-undergo na po ako agad as in rectatura without any trainings po. Kasi sa ibang bansa, ang hirap kailangan ng malalang training. At kahit yung paggupit, di ba? Hindi ka pwedeng basta-basta magugupit sa ibang bansa, di ba? Kailangan mo mag-undergo ng training at lisensyado. Yes Di po. ba? So, ayun. Buti nakapagturo ka kasi nakatulong yan sa kanyang ano. Yes po, actually, hindi rin po ako sana nagtagal sa ESL. Nag-jump po ako ng one job from another. Like after ESL, since it's no longer working anymore to me, I jumped sa BPO kasi doon po yung panahon na kailangan ko ng mataas na salary. Sweldo. Yes po. Salary. Yes po. Celery. Oo nga, no. Pwede magamit. Tumubo ng mataas yung salary. Celery. So, Alam mo, kawig mo si J-Lo. J-Lo po, like Kung yung... pagka-J-Lo ka. Jennifer Lopez? Kitty. J-Lo Kitty. Hello Kitty yun. Hindi, di ba? Mapagka-J-Lo, Jennifer Lopez, At saka Mercedes Cabral. Parang ang layo ni J-Lo kay Mercedes Cabral. Hindi ko talaga mapag-marry yun. Pero di mo, may awig din eh. Parang sinabi mong kahawig na si Brad Pitt, no? At saka may konting Vong Navarro. Parang, Oy, pwede. Di ba pwede? Pwede? hindi. Pwede? Kamukha mo si Vong Navarro, may konting Pido Dido. Iyon, maano ko yun. Mamimeri ko. Kasi ganyan din yung buhok ni Pido Dido. Katayo, oh. Pinagsabi naman Meron sa'yo, din eh. kamukha mo si J-Lo. J-Lo, May Mercedes Cabral, Jennifer may Lopez. Cherry Pie Pikachu. okay po. Parang... Oo. Pero yung sa likod, pag tingin mo, Joel Lamangan. Pero yung buhok Captain Hook. Feel ko kukulang po ako ni J-Lo. Hindi po, Ha? feel ko kukulang naman ako ni J-Lo. Hindi ako totally kamukha. Ay, hindi ka talaga kamukha ni J-Lo. Pero wag mo namang sabihin kuko ka ni J-Lo. Mas maganda ka naman siguro sa kuko ni J-Lo, ha? Hindi siguro. Ako, naniniwala ko mas maganda ka naman. Masyado mo namang inaano yung sarili mo. Wow. Ibinababa, di ba? Hindi ka kamukha ni J-Lo, pero may sarili kang ganda. Yeah. Totoo. Ikaw si Matalino ka pa, magaling ka mag-English. Kung nasa BPO, from ESL, BPO, English talaga siya. Yes. English talaga siya. Yes po. Ang favorite mong language aside from Filipino is English. Actually, hindi ko po masyadong favorite ng English. O di no ang sagot, yes or no lang naman. No. Pero ano po, ang favorite subject ko po talaga is math, kahit hindi ako magaling sa math. Kasi it's so nice to solve a problem na sobrang nahihirapan ka. And it's so fulfilling once you already solve the problem itself. Like, sobrang rewarding sa pakiramdam niya. Fulfilling. Yes po. Wala akong kilalang mga magagaling sa math na pagkatapos Ang hirap kasi Ang sakit sa ulo nga eh. lahat ng nag-solve ng mahirap na problem sa math, umuwing stress. Kukunot no mo talaga doon. Actually, naranasan ko po yan. Like, kasi galing po... Ito naman, nagbibiro lang ako. Patola. Patola. Celery and patola. Sorry. Hindi, pero natutuwa ako tsaka nai-impress ako sa magagaling sa math, di ba? Kasi yun yung... Ikaw ba magaling? Ay, math? No! Saka magaling. Sa sweldo lang. Ha? Alam ko pag kulang. Yung ganun. Pero, May pinipirma. oo, parang kulang. Teka, Alam check ko yung attendance ko. Tawagin nyo nga si Lisa, yung picture mo kay Lisa. Doon natin mag-check yung... Saka magaling na subject. Ano talaga? Ako, Filipino. Talaga? Yeah, Pilipino. Oo. Filipino? English din, tsaka Pilipino. Oo. Pero pareho ko siyang gusto, pero mas interesado ako sa Pilipino. Yun ba yung may mga ano? Hindi, pag pinag-aaralan mo kasi ang wika, dalawa yan. Sa English, di ba, grammar and literature. Yes. Sa Filipino naman, o Pilipino, ang pinag-aaralan dyan, panitikan at balarila. Panitikan at balar. Yung balarila. Grammar. Oh. Yung panitikan, literature. Saka mas magaling. Gusto ko yung panitikan. Wow. Literature. Oo, lalo na bilang artista ngayon, 'di ba nakikinabang tayo sa panitikan, 'di ba? Kasi yung mga kwento mula sa tula, sa mga parabola, sa kanta, sa mga alamat, ang mga Yan. Pilipino, 'di ba? Masayang-masaya pag nakikinig ng mga alamat. Ay, magaling ka sa mga alamat. Uy, oo. Ay, ayan na. Diba? Hindi naman ayokong sabihin na magaling ako sa alamat. Meron lang ako mga munting kaalaman tungkol sa mga alamat ng iba't ibang lugar dito sa pinagmamalaki nating samot-saring isla ng Republika ng Pilipinas. Lang lugar? Mga lugar? Mga lugar, anong lugar? Ang mga alamat kasi, yung mga istorya yan, maaaring lugar, maaaring bagay, o pinagmulan, alamat, ganon. 'Di ba? Istorya ng pinagmulan, alamat. Tulad ng... Kunyari alamat ng Malolos, Bulacan. Ay, maganda. May alam ka dyan? Hindi ako taga dyan.
Hindi ka makatay dyan? Ano kilala mo ko sa Malolos Bulacan? Ba't ako magbibigay ng... Sabi mo kasi may mga alam ka. Yes, alam ko. Alam mo yun? Ano? Ano ang alamat? Alam ko. Ano ang alamat? Ang alamat ng Malolos Bulacan. Alam niyo ba ang alamat ng Malolos Bulacan? Hindi! Noong unang panahon ng Hapon, kung saan ang disyerto'y punong-puno ng pulburon. Noong unang panahon, mangmang ka pa noon. May isang lugar na may dalawang nakatirang nag-iibigan. Ang pangalan ng babae ay si Malu. Malolos Bulacan. Ang pangalan ng babae ay Malu. At ang kanya namang katipan, ang pangalan ay si Bulak. Silang dalawa lamang ang natatanging nakatira sa lugar na yon. Yon ay isang burol. Isang umaga, alam niyo ba ang nangyari? Ano? Naglalaba si Malu. Ng mga damit nilang mag-asawa. Habang si Bulak naman ay naliligo sa tapayan. Naliligo sa tapayan. Ang kanyang damit na isusuot ay kanyang sinampay. Maya-maya, may dumating. May dumating na mga hindi nila kilala. Mga mandirigma ng galing sa malayong lugar. Kinuha ng mga ito ang lahat ng laman ng bahay nila. Pati ang damit ni Bulak na nakasampay ay kinuha nito. Sumigaw si Malu, Bulak! Ang sabi nito. Ang sabi ni Bulak, Malu, anong nangyayari riyan? Sabi niya, may mga masasamang tao na pumunta sa ating bahay, kinuhang mga damit natin. Paglabas ni Bulak, nakita niya nawawala ang damit niya. Naku! Tumakbo siya ng hubot-hubad. Sabi ni Malu, Bulak! Huwag kang tumakbo ng hubot-hubad. Sabi niya, bakit? Malolos-losang ka. Kasi natarante. At yun ang alamat ng Malolos Bulacan. Sandali lang. Nakita mo si Ryan? Ang Malolos Bulacan kasi ay talagang nanggaling sa Korea. Lumipat lamang siya sa Pilipinas. Dahil ayaw niya ng military service. Charot lang. Ay, hindi totoo. Baka maniwala kayo. Baka ikwento ng mga bata yun, ha? Baka ikwento baka sumali sa mga yung alamat contest. Tapos sabihin ng bata. Bulak! Malolos! Lusang ka! At yun ang alamat ng Malolos Bulacan. Malaking damit na wala. So, ayun. So, mabuhay ka. Ipagpatuloy mo ang iyong pagsusumikap. Kasi ano rin siya, self-sufficing. Tama ba? Yes po, tama po yun. Self-sufficing. So, marami tayong mga babaeng self-sufficing. And I thought that's hot. Oh, yes. Ano tawag doon? Self-sufficing. Breadwinner. Good. Thank you for that. Congrats. Yes po. Palakpakan natin si Claire Rosendal. Talento at sagutan naman sa pagbabaligyan ng our show. Our time is showtime! Handa na niyang ipasight ang kanyang sexy paandar. Sexy babe number 1, Rika Jane Peñalba. What's up, Bandlang people? I am Rika and I will be your tour guide as we explore some of the beautiful destination of Sorsogon. First up is the beautiful Bulusan Volcano Nature Park na kung saan isa ito sa top destination ng Sorsogon dahil dito matatagpuan ang Bulusan Lake na pinagmamalaki ng aking probinsya. Mula naman sa lupa, pumunta naman tayo sa dagat at makisalamuha sa aming mga gentle giants. Sa Dunso, Sorsogon naman matatagpuan ang aming mga whale sharks na kung saan
saan kayo mga turista ay pwede kayong makakita at makisalamuha sa kanila. Hindi din pwedeng mawala sa Sorsogon ang masaya at makulay na selebrasyon ng Kasanggayahan Festival. Ito ay nagaganap tuwing buwan ng Oktubre at maraming aktibidad ang nangyayari. Sa katunayan, fun fact lamang, si Meme Vice ay isa sa mga artista na nakisaya sa Kasanggayahan Festival. At syempre, hindi mabubuo ang Sorsogon kung wala kaming mga Sorsoganon. Kaya kung ang hanap mo ay pagmamahal na tunay, Sorsoganon ang iyong kapantay. Ako si Rica Peñalba. Salamat sa inyong pagbisita. Rica Jane Peñalba, I love the talent. Yeah! Magkano Yakult? Hindi Yakult. Hindi Yakult yun. Ganun talaga ang Mga tour guide talaga nakaganyan. Gusto ko yan yung may alam siya sa lugar na. Yes. Kasi yung re-represent mo eh. Pinagmamalaki niya. Bukod sa na-i-tour mo na kami sa Sorsogon, na-i-flex mo yung Sorsogon, Yes. nakita pa namin yung kahusayan mo sa pagsasalita. Thank you po. Galing. Thank you so much po. Mabuhay ang mga Sorsoganon. Thank you po. Ready ka na ba sa iyong katanungan? Yes po. More than ready po. Yes, it's Hatanungan time! Narito na si Samgyupsal! White socks na siya. Bakit palit ng medyas? White socks na. Ano nangyari Yung sa- pulang medyas, nasa laundry. 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 Money laundry. Money laundry. Alam nyo ba? Alin? Anong tawag sa pagtitipo ng... Alam nyo ba? Tipon. May N. Anong tawag sa pagtitipon ng mga sibuyas? Ano? Reunion. 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 Ganda. Yung pala yun, no? Pagtitipon. Tipon-tipon yung mga sibuyas. Pagtitipon ng sibuyas. Ngayon naman, ito na ang totoong katanungan para kay Rica Jane Peñalba. What makes a woman unforgettable? What makes a woman unforgettable? I believe that what makes a woman unforgettable is the love for her family. As a woman, we are the tower of hope and the pillar of strength of our family. Tayo ang tinaguriang ilaw ng tahanan. Ito ang nagiging dahilan kung bakit unforgettable tayo sa bawat Pilipino o kaya sa bawat tao. Pagiging mapagmahal sa pamilya, masipag, mababait at higit sa lahat, may pakikipagkapwa. Yan ang mga maraming dahilan kung bakit unforgettable tayo bilang isang tao at bilang isang babae. At lagi nating pakakatandaan, hindi lang pagiging masipag at hindi lang purke babae tayo, hanggang dun lamang tayo. Lagi nating tatandaan na tayong babae ay empowered women. And that's why our goal is to empower women. And that, I believe, what makes us unforgettable is our love to our family, our respect to ourselves, and our hands to help. Thank you. Yes, thank you very much. Oo. Grabe, no? Kinakabahan na ako eh. Oo. Ang sarap maging babae pagkatapos mo sabihin yun. Maraming salamat. Rica Jane. Rica Jane Peñalba. Maraming salamat. After her rampa, talent naman ang kanyang ibibida. Sexy Babe number 2, Claire Rosendal. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection. Never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Shakira, Shakira. Thank you, Claire Rosendal. Meron ba kalong-kalike ngayon? Bakit?
Bakit? Dalawa si Jugs. Ako si Jung, si MC to. Oy, bakit? Dalawa rin naman si Teddy, ah. Ito na, hatanungan na. Pasok, Mekeni! Oy! Oy! Ang daming kanto, ah. Grabe. Nakita ko yung post dito sa IG, oh. Yung abs, Bato-bato, eh. Nakakatakot. Walang fats. Kaya sabi ko, naku, nang magpakabait. Laki na. Baka itapon ako nito sa bintana. Laki ng katawan. Nagbunga yung pagdadayi. Oh, Kaya pala yun lang kinakain mo. Di ba malungkot to pag kumakain tayo? Yes. Yung pag sumusuba siya, titingin siya sa kung anong ulam mo. Tapos malungkot. May katanungan ka ba? Oo. Anong ginagawa sa baboy pagpasaway? Ano? Tinuturuan ng lechon. Ganun pala yun. Oo. Ay, ito, si Mavi kasi nandiyan dyan. Di ba siya yung bagong host ng PBB? Yes. Okay, makakasama niya si Kim Chu. Yes, sa Siyempre, March 9 ikaw na ang yan. mga nauna dyan, di ba? Para merong magka-idea si Mavi. Ay, paano ba kumakausap si Ate Kim Chu pag sa mga housemates? Yes, ganito yun, Mavi, kasi sa March 9 na ang PBB Celebrity Collab. Ayan. What makes a man unforgettable? Kanina, woman. Ngayon, what makes a man unforgettable? Your timer... Ay, wala palang timer. Okay, para po sa akin, what makes a man unforgettable if that man can provide for themselves and for their family. Kapag ang lalaki ay kayang mag-provide sa pamilya nila, nagsisipag mo ng mabuti para maitaguyod yung pamilya nila sa kabutihan, yun po yung nagpapabuti sa isang kalalakihan. And that what makes a man unforgettable. Thank you. Thank you, Claire Rosendal. Ayan, kaya naman ngayon muli nating tawagin si Sex Babe number 1, Rica Jane Peñalba. Eto na, magbibigay na ng komento ang ating mga JJs for today's. Sisimulan natin kay Max Collins. Hello, Rica Jane. Given sexy and hot ka, but what impressed me most about you was how intelligent you are. And meron kang sinabi kanina, sabi mo na happy energy makes people happy. And that's exactly what you did today. You made us so happy with your passion for agriculture, the environment, and most of all for Sorsogon. So you made them proud today. You should be proud of yourself as well. Thank you, Max. At ano ang komento mo, Jurado Mavi Legaspi? Ayun, Claire, you were very sweet and you were also very confident with your words and your actions. And I just want to say congratulations ngayon pa lang because you really did a good job. Thank you, Jurado Mavi. Ano naman masahe mo, Jurado Chi Filomeno? Hello, sexy babes. So, sinabi ni Meme Vice kanina, you took up all your fears, which is yun yung ginawa nyo. Parehas magaling magsalita, very knowledgeable also. Nakikita ko yung drive nyong mag-teach, magturo, and i-share yung kaalaman nyo. Alam namin na maraming matutunan yung mga kabataan, lalo na sila. And thank you for using this platform. And grabe, medyo mahirap yung laban today kasi both magaling and very smart. So good luck. Maraming salamat, Chi, at sa ating mga hurado sa araw nito. Sean, results please. Taray. Wala ko nag-dance class to. Ha? Bakit? Walang bagong choreo. Nag-iba-iba yan. May rotation yan, Kuya Jong. Oh, rotation pala eh. May rotation. Grabe ka. Eh, baka hindi mo na na-enroll. Nakita mo yung rotation. Tuloy ba yan? Ganun lang yung rotation. Galingan mo naman. Hello. Yung mga groupmates mo. Ay, hoy! Hi, groupmates! Ang groupmates nyo. Grupo ni Sean, mga naka-blue. Grabe oh, mga padala ng BDO nandito. Hi sa mga candidates ng Miss Paniki. Ganda. Good luck sa inyong dalawa. Ang ating winner for today, you know it's you, babe number 1, Rica Jane Peñalba. Maraming salamat naman sa iyong pagsali, sexy babe Claire. Wanted, hot babes, sharp-witted. Kayo ang aming target dito sa Showdown Sexy Babe 2025! Hi, this
Encina sa pagbabalik ng our show. Alright.